beloved Boss Mike Cervera. Oh, ayan na mga kababayan ng putang inan to. Ang aga-aga. Oh, eto na mga kababayan, nambobole. Nambobola. Oh, wait lang ha, mayroong music eh. Oh. Susunod sa pagpapasalamat, nakita ko po siya sa susunod ko. Mahal natin lahat. Oh. At inaantay natin lahat ang kanyang paglabas. Oh, kita nyo? Narinig ninyo mga kababayan ko? Lori Wayland. Mukhang big time ito si Lori Wayland sa Amerika eh. Oh. Alos araw-araw nagpapalipad ng ganyan yan. Oh. Ampunin mo na kaya ako. Pwede ba? Pwede bang magpaampun na lang sa iyo? Oo. Eto na, thank you po. Oh, ano sabi ni Sarah? Oh, Sarah! At inaantay natin lahat ang kanyang paglabas at pag-uwi. Oh, kita nyo? Sabay sigawan yung mga gago? Naniwala sila sa ganun, mga kababayan. Kaya kahit, anong ibig ko sabihin dito? Kaya kahit anong sabihin ng kampo ng mga Duterte, paninibalaan ng mga bobot tanga. Kahit sabihin pa nila na kanang kamay ni Kibuloy, si Rodrigo Duterte, na kailangan ay gawin nating Diyos din. Gagawin ng mga bobot tanga na yan. Biruin mo nagsisigaw. Parang ano mga kababayan eh, no? Para silang mga kinikiliti sa singit eh. Si Sarah naman tuwan-tuwa. Sabi ni Sarah, itang ina, uto-uto talaga tong mga ito. Di ba? Ay siguro, nako, oo, Pinky M.A. Ngayon lang ako nakakita, kung noong panahon ni Norman Mangusin, maraming mga uto-uto ako nakita. Nako, mas grabe ngayon ang mga uto-uto. Oo! Noon kapag sinabi ni Norman Mangusin na ako ay lalabas na. Di ba? Ako ay lalabas na. Yung mga taga-suporta, ay kinikilig pa eh. Di ba nga meron tayong nabalitaan, noong panahon ni Norman Mangusin. Yung isang babae, pumapasok doon sa selda para magpabengbang daw. Di ba? Hindi naman si Laila Collins yun. Di ba? Efrenilo, Tadsha, Encodes, Di ba? Hindi si, Ninita Umali, hindi si, Laila Collins. Pero ngayon, mas matindi, mga kababayan. Hindi man lang sila nagre-research kung ano na nangyayari sa kaso ni Duterte. Basta na lang sila nakikibalita kay Sara, mga kababayan. Di ba? Basta-basta na lang nakikibalita o kung ano sasabihin, yun na lang ang pinaniniwalaan. Ganyang kamangmang itong mga kababayan natin eh. Nakakaawa sila, sa totoo lang. Tayo, hindi naman tayo naiinis eh. Naaawa tayo sa mga kababayan natin na mga OFW na minamangmang, binobobo, inuuto at ginagawang mga walang pinag-aralan ng mga tulad ni Sara Duterte. Kawawa yung mga kababayan natin eh. Sa totoo lang. Di ba? Paano ngayon? Eto, tignan nyo ha. Eto, ayan ha, sinabing lalabas na daw si Digong. Tignan nyo, tumatawa pa yung gago. Tatawa-tawa lang si Sara. Ganyan-ganyan, tanginan nyo. Uto-uto talaga kayo. Isip-isip niyan. Ha? Habang nagsasalita si Sara, isip-isip niyan, putang ina yan, to talaga kayo, no? Tangina. Kahit anong sabihin namin, naniniwala kayo, no?
Putik na yan, mga kababayan. Ibang klase. Kaya, ngayon lang ako talaga sabi rito, para mabawasan konti yung gastos mo sa funeral ni Mima, Boss Mike. Sana matahimik si Maharlika. Hindi matatahimik yan. Oo, ha? Ulitin ko, ha? Itama natin. Boss Lori Wayland, ang funeral ni Mima Alicia, ang gumastos lahat nung nandito sa Maynila, ang Pangulong Bongbong Marcos. Tayo naging paraan lang. Ano? Oo. Ang akin, masakit. Ayoko mang ulit-ulitin ito. Yung utang sa akin na iniwan. Baka naman pwede niyong pag-ambag-ambag. Ha? Oo, milyones eh. Milyones yung, hindi ko naman sinabing nadali, no? Nautang, naiwan yan. Ha? Pero thank you pa rin, ha? Oo, malaking bagay yan. Ang konti-konti, pag nagsama-sama, marami yan. Di ba, no? Thank you, ha, Boss Lori Wayland. Oo. Yan na si Laila Collins, mamaya. Hindi na magpapadaig yan. Ayan na, si Jojo Chavez, di ba mga kababayan, ano? Oo, sagot talaga ni Pangulong Bongbong Marcos yun. Naging bahagi lang tayo ng mga pagsasaayos. Oo, para maging maganda, maging smooth yung mga pagbisita ng mga taga-suporta at yung ating mga, syempre, kita nyo naman yung mga dumalo, hindi naman basta-basta, di ba? Dumalo ang ating kagalang-galang na general manager ng PCSO na walang tigil sa pagtatrabaho, Mel Robles, ang direktor ng CICC, si Attorney Yusek Aboy Paraiso. Dumating din si former Senator Trillanes at si Senator Risa Hontiveros. At dumating din si Larry Gadon, si Secretary Benhar Abalos, at saka si Rapi Tulfo. Kita nyo? At syempre, si Herbert Bautista, mga kababayan ng Quezon City. Dumalo, mga kababayan. Kita nyo? At sino pa? Si Larry Gadon. Yung isang nakakasama natin sa rally, si Ronald Llamas, at maraming vlogger ho, nakakamping man, loyalista ka man, pro-admin ka man, BBM vloggers ka man, nagkita-kita ron. Kita nyo, di ba? Tsaka si Aisha Ortiz. Boss Mike, kaya nga inggit na inggit. Yan, si Maharlika sinasabi tuloy pera ng bayan daw ang ginastos kay Mima. Bakit? Wala bang sariling pera ang ang Pangulong Bongbong? Ako nga, mga kababayan, no? Di ba? Ano ba naman yun? Ano ba naman kung umubos dyan ng 5 milyon ng Pangulo? Anong pakialam nyo? Ako nga, kita nyo, nagbigay ng 1.4 million. Di ba? Anong pakialam nyo itong pera namin yun? Wala kayong pakialam. Di ba? Di ba, no? Wala ganun sila. Ang namamayani sa kanilang pagkatao ay yung inggit, ngit-ngit, galit. Di ba, no? Sikat si Mima, Mike. Wala kang bilib sa akin, no? Niligaspi, ano? Wala kayong bilib sa akin, ano? Pag ako nag-asikaso, pag ako nagmando ng ganito-ganyan, sigurado yan viral. Di ba? Kita mo. Kahit na, kahit na yung mga DDS na talagang, sakay na sakay, no? Ngayon ngayong araw, dadalin na ho sa huling hantungan, Lovely Dominguez, mag-like na raw kayo.
Cara Spring, hello. Michelle Reyes, hello. Medardo, Hamotilio. Ngayong araw, Angelito Ontalan ay ang huling araw na ho ni Mima dito sa Mundong Ibabaw. Ang kanyang labi ay dadalin na ho sa sementeryo. Opo, ngayong araw ang libing eh. Oo. Kung hindi ho ako nagkakamali, kasi yun po yung sinabi sa akin. Leo Decano, Janet, Janet Eres, Lisa Vargas, Belen Reyes, nako. Carla, nandyan na. Lea Patricio. Hindi pa rin tumitigil ang mga inang-inang mga hinampil. Panay pa rin ang tira. Tinututukan nila yung taong patay na. Pero hindi nila makita yung mga baha sa Davao. At etong katarantaduhan ng kanilang poon na hindi mo malaman kung anong utak meron. Walang iba kundi si Sara. Si Sara Duterte na binobola at niloloko yung mga taga-suporta. Utang ina nyo, putulan ng titi. Pag lumabas si Digong, papuputol ko titi ko. Ngayong linggo na to, pag lumabas si Digong, nakauwi ng Pilipinas ngayong linggo na to, tulad ng sinasabi ni Sara, pasensyahan, Jen Angeles, putulin nyo na titi ko. Di ba? Putang ina, mga kababayan eh. Itong mga DDS talagang naniniwala eh. Bukas pa. Baka na-adjust. Pero, sabi, ngayon, Monday. Baka na iba uli, na bago na naman. Bukas na uli, ha? Grabe, no, mga kababayan, ano? Di ba? Naisip nyo yon, mga kababayan ko? Itong pang-uuto, PT, Cherry Garcia, Michi Girl, Itong pang-uuto ni Sara Duterte, ibang klase na ho. Mukhang ito'y nagpapakita na ho ng kadisperaduhan. Di ba? Bibidyohan ko. Puta, pagka talagang nagkatotoo, wala tayong magagawa. Meron tayong isang salita. Sige na, putulin nyo na. Namali ako eh. Okay lang, tatanggapin ko pag pinagtawanan ako ng mga DDS. Ayan, nagsalita na puputulin daw yung titi. Ano ka ngayon? Inaasahan ko na yun. Ganon, di ba? Puputulin ang titi ni Mike Cervera. Dahil nagkatotoo, ganon, di ba? Alam ko na yun. Ganon ang mangyayari. Paano naman pagka hindi nagkatotoo? Mang Jose, paano? Di ba, Mang Jose? Paano pag hindi nagkatotoo? Paano pagka nagtama yung sinasabi ko? Di ba? Matataranta na daw sa tawas niya. Di ba mga kababayan? Yaan ang sinasabi natin na talagang etong kampo, etong lalo si Sara Duterte, malaki sira ng ulo. Eto na. Iwan nyo naman yung betlog, Kayo talaga. Eto na. Eto. Ang ina, Ayan. Diba, mga kababayan? Para silang alam nyo, nanalo sa loto, sasigawan nila, tapos pag hindi nagkatotoo, okay lang. Kasi joke lang pala. Ay, Sara. Ang galing mambola nito, mga kababayan, si Sara. Nako, Sara. Abe, eto yung mga kababayan mo. Kamustahin mo naman. Ang problema kay Sara Duterte, inuuna yung kanyang pangsarili. Totoo, mga kababayan Bakit? Inuuna niya yung pangangampanya Nangangampanya na ng nangangampanya mga kababayan. Pero, yung kanyang mga kababayan sa Davao, ayan, nalulunod na sa baha. Sabi pa ni Roque, ay, ilang minuto lang, wala nang baha sa Davao. Tanga! Ang taba-taba mo!
Salamat ka, naging mabait ka kay Mima, kung hindi talagang, nako. Pero yung sinasabi nyo, wag nyo nang inuuto yung mga tao. Aminin nyo na ang Davao City ay lunod sa baha habang si Sara Duterte ay nandoon sa ibang bansa nagpapalamig pepe. Oh. At eto naman, si Baste, nasa ibang bansa rin, kakauwi lang. Anong ginagawa ni Baste? Nang hahunting sa bar sa ibang bansa ng mahahada. O tignan yung mga kababayan, o si Pulong nasaan? Wala rin si Pulong. Walang pakialam, baka mamaya ay kumakadyot ng pokpok yun. Nako! Tao pa ko ha! Diba? Wala silang pakialam, mga kababayan. Wala! Oo. Kilabot Gaming. Oo po. Ano po ito ha? Oo, replay po ito. Grabe no? Mga kababayan ng mga DDS paniniwala pa rin sa mga Duterte kahit ganito. Ano ka? Oh. Lunod na yung mga tao, mga kababayan. Lunod na yung mga tao sa Davao City, mga kababayan. Samantalang yung kanilang mga sinasambaron, yung kanilang mga leader, congressman, mayor, vice mayor, mga konsihal, utangin na, palamig-palamig lang O kayo, lamig na. Pero sila, ayun, nakakumot, naka-aircon, nanonood ng ng balita. Habang tinitignan lang kayo. Di ba? Ayan, tingnan nyo. Kawawa naman, Kawawa naman. Ito pa, Boss Mike. Ng tubig, taas sa kayo. Wala yung rescue, wala yung niabot rescue, mingaw kay dere. Kita nyo, mga kababayan, wala daw rescue. Walang rescue na natatanggap ang mga kababayan natin dyan sa Davao City, Sara Duterte. Inang-ina nyo, nasa ibang mga bansa kayo, hindi kayo makita. Sa ibang bansa, nakikita kayo. Alam nyo naman na may paparating na bagyo. Di ba? Alam naman nila na may paparating na bagyo. Sige lang sila talaga ng pasyal. Pag dadating dito, maninira pa yan. Sila pa may ganang manira. Di ba mga kababayan ko? Di ba? Eto na. Ano sabi? Ayan, Tura ng tubig, taas sa kayo. Grabe, no? Hanggang bubong, Yung bahay, yung kulay green, bubungan ng bahay yan. Wala yung rescue, wala yung niabot rescue, mingaw kay dere. Kawawa naman. Nanas. Kita nyo? Sabi ng mga DDS, fake news ka, Mike Cervera. Anong sinasabi mo na mga tao sa Davao City nasa bubungan na? Oy, unggoy. Anong fake news ako? Kasi, ang pinanonood nyo si Harry Roque, mga tanga kayo. Panoorin nyo kasi ko para makarinig kayo ng totoong balita. Hindi yung nagpapaluto kayo ng utak ninyo sa mga pinakikinggan nyo tulad nila Banat Bay, Maharlika, Harry Roque at si Sara Duterte. Galon! Di ba? Ayan ano tawag mo dyan? Nasaan yan? Ano yung mga tao na yan? Nasa sala? Nasa sala na nanonood ng TV? Mga tatanga-tanga, sabi nila, boy, fake news ka. Hindi totoo na nasa bubungan yung mga tao doon. Oo, saglit lang. Wala pa wala pa nga 10 minuto, wala na yung baha. Ganon sila naluluto, yung mga utak nila. Biruin ninyo, naniniwala sila na ganon. Samantalang yung tao, maghapon magdamag, nasa bubungan, walang rescue. Tapos ang paniniwala nila, wala pa raw 10 minuto. Aba mga kababayan wala na raw. Yung baha, sabi ni Harry Roque. Tapos, yung mga tao,
Meron pang pag ganito. Ay, thank you Lord. Thank you Lord, hindi mo pinabayaan ang Davao City. Gumaganon-ganon sila. Tayo na, mga kababayan talaga. Natatawa ako pag nagbabasa ako ng comment. Oh, yung comment, ang dami. Thank you, Lord. Oh, ha? Oh, praise the Lord. Hindi mo pinabayaan ang Davao City. Mga tanga! Anong hindi pinabayaan? Ayaw naming mangyari to. Hindi namin pinapanalangin, ha? Baka sabihin nyo na naman, oh, wala kaming pagkakaiba sa inyo. Mga tanga lang talaga kayo. Sa amin, nagmamalasakit kami na kailangan nyong malaman ng totoo kasi nililigaw nila kayo. Di ba? Lucky Girl at saka Darling Angela, no? Charito. Basalyo. Ewan ko dyan, Cara Spring. Max Sadia. Yung tatlong magkakapatid, nagpapakasaya. Nagpapalamig Betlog. Nagpapalamig Pepe. Grabe sila. Paniwala sila. Ruth Castangelo. Rolly de la Peña. Nuosing. Donna. Di ba? Tapos yung bayad na survey na oo. Ang bayad kay Bongo yun. Kay Tikya yun. Ano pang aasahan mo ron? Wala ka nang aasahan doon. Kanila yung mga survey company. Sino ba si Malutikya? Yung mataba na malaki mata. Kung sa mga hindi nakakakilala, yung po ay DDS na may-ari ng isang survey company. Ano aasahan nyo doon kung DDS yun? Alangan naman kumampi kay Pangulong Bongbong yun. Hindi kakampi yun. Kanino papabor yung kanyang gagawin? Di sa kakampi niya. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, dito kayo magsipunta. Doon sa may weather watch. Kineme. Doon. Pumunta kayo. At kahit mga DDS, inaanyayahan ko kayo, kung totoong marami kayo, doon kayo bumoto. Diba? Diba no? Ayan no. Tatop ka ng tao. Grabe. Ayan, dami Mga kababayan naman, ito isang isang malaking dagok sa mga taga Davao City, mga kababayan. Ay bakit? Tignan nyo, dilubyo Kung hindi magkaroon ng dagat-dagatang sunog, kung hindi lindulin, kung hindi bahain. Tignan nyo mga kababayan, paano? Bakit Boss Mike ganyan ang nangyayari dyan? Na para bang lagi na lang sila ang tinatamaan? Paano? Yung kanilang mga taga-suporta, di ba dinadalangin yan? Na sana ay magkaroon ng malakas na lindol at sabay-sabay na silang lamunin ng lupa. Di ba? Hindi nga. May bonus pa. Hindi lang lindol. May bonus pang baha. May bonus pang dagat-dagatang sunog. Kita nyo mga kababayan ko? Ano ang nilamon? Nilamon ng baha ang kabahayan nila. At ilan sa kanila nalunod sa baha. Di ba dalangin nila yan? Dalangin nila yan Our beloved Boss Mike Cervera.